Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, wala raw pong pake, no? Hindi pakikialaman ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat tayo po ay natutuwa na hindi makikialam, kunwari. Pero alam niyo naman po, ang nakakatakot dito, iba po yung sinasabi ni Pangulong Marcos lagi sa kanyang ginagawa. Okay, pag-uusapan din po natin kung si President Marcos po ay walang pake. Si Tito Soto naman po ay atat na atat, no? Yung ating Senate President po ay masyadong atat na atat dito po sa impeachment at gusto kagad tapusin. Hindi. Aaraw-arawin daw po nila ang impeachment trial kung sakaling ito ay mapunta dito sa Senado. Antindi talaga ng tama nito ni Tito Sen. Okay. Yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, at marami pang iba. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Huwag rin pong kalimutan na mag-likes, mag-share. Bago po tayo mag-comment, no? Sana mag-likes muna tayo. Kung kaya nyo pong i-share itong ating mga video, paki-share na lang po. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, natutuwa po si BBM na siya ay nakaligtas na po sa unang impeachment laban sa kanya. Pero hindi raw po siya makikialam dito po sa impeachment. Ito po ang sinabi ng ating butihing Pangulo. Ito. Pakinggan na po natin. At nagpakita na po kaya wag na po nyong kung ano nangyayari kay BBM nagpakita na po ang mama. Ayan. Pakinggan niyo po ang mga tinuran nito ni BBM sa kanyang interview with the Hindi ko trabaho press. yan. Trabaho ng house. Kaya mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Na po, na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay Vicky Yeah. Sara. Yes. Ano po yung reaction niyo po dito? No, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng house. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you. Yan, hayaan natin sila magtrabaho. Ayan. So, hindi po makikialam. Yan po yung gustong palabasin ni BBM. Wala siyang pakialam dyan sa nagaganap. Uy, isa lang Ito pong si Martin, nagpakita po kahapon dito po sa House of Representatives. Napakapayat po. Grabe yung nangyari kay Martin, kay BBM at saka kay Saldico, no? Namayat po talaga. Yan po, dala po ng pressure, no? Talagang ibang-iba po talaga yung paniningil. Huwag po kayong mag-alala, gumagana pa po ang karit ni Santa Cara David, no? Huwag po kayong mag-alala. Anytime po ay magkakaroon tayo na update. Kala mo kung siyempre nananalangin tayo na lahat ng korap matigbak. Di ba? Mas maganda yun. Lahat ng korap matigbak. Okay. Ang papayat. Nakamute ba ako? Ang papayat po mga kapatid, no? Nakakahawa naman. Okay, punta na po tayo rito, no? Ano po yung masasabi natin dito? Yan po yung kaibahan ni Pangulong Marcos at ni Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron na rin pong instance
na si Pangulong Duterte ay niyayakag, no? Nasabi ko na to noong mga nakaraan, pero eto po yung mga precise po na sinabi ni Tatay Digong nung pong yung kanyang mga tauhan ay nagsuggest sa kanya na si then Vice President Leni Robredo ay kanilang ipa-impeach para makumpara lang po natin kung anong uri, paano ang pamumuno ng isang Duterte at ng isang Marcos, no? Walang pakialam. Ito po naman mga congressman din po nagsasuggest nito kasi sila po yung may power to impeach. Ito po ang sagot sa kanila nung ni Pangulong Duterte nung nagsasuggest sila. Ito po, March 2017, then President Rodrigo Duterte explicitly told his allies and supporters to stop their efforts to impeach Vice President Leni Robredo. Ayan. Sabi po niya, ito po ang pagkakasabi ni Tatay Digong, guys, lay off. Stop it. Ganun na ganun. Guys, lay off. Stop it. Dahil po ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, no, i-abandonan nyo yung impeachment complaint niyan kasi hindi niya yan susuportahan. Alam nyo po, pag nagbitaw ng salita si Pangulong Duterte, unlike tong Pangulo ngayon, kasi nagbitaw na ng salita si BBM noon na ayaw niya ng impeachment laban kay BP Sara, pero pinangunahan naman ng kanyang anak yung pagpirma ng impeachment laban kay BP Sara, 'di ba? O ganyan po, walang kredibilidad yung salita ni BBM. So yun, malaki ang pagkakaiba nung sinabi ni Tatay Digong na, guys, lay off, stop it. Ganyan kadiin yun. So yung pagkakasabi ni Tatay Digong niyan, susunod ka dahil alam mo na may isang salita yung mama. Eto, buti nga ganyan yung sinabi ni BBM. Last year ang sinabi ni BBM ayaw niya yung impeachment kay BP Sara eh. Okay, bakit po? Ano po yung dahilan ni Pangulong Duterte kung bakit ayaw niyang ma-impeach si BP Sara? Ito yung nakakalimutan ng mga tao na gustong impeach si BP Leni Robredo. Ito yung nakakalimutan ng mga tao na gustong-gusto magsulong ng impeachment kay BP Sara kahit wala namang ginagawa. Okay. Yung una, respect for the mandate. In-emphasize po ni Pangulong Duterte na si Vice President Leni Robredo din ay duly elected official. Kahit po halos minumura niya, no? Sabi po ni Pangulong Duterte, ito yung ganda stating that even if a leader were a son of a bitch, it is still the people's choice. Imagine, kahit daw po yung isang leader ay talagang PI, anak ng pupa ang isang leader, still, yan po ay pinili ng tao. Tignan nyo, kaya yung mga Duterte, ayaw po nilang magsulong na impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yan yung sabi ng tatay nila. Kahit na anong ginawa ng tao na yan, still, hinalal yan ng mamamayan. Yan ang kulang, yung recognition ng papel ng mamamayan. Biruin nyo, 32 million, isasalang nyo dahil lang sa Makabayan Black, hindi nga makapagpanalo ng senador. Di ba? Hindi nga makapagpanalo ng senador yung mga yan. Magtatanggal ng ibinoto ng 32 million. O yung isa pa, yung pinamunuan naman nung apo ni Cory, Aquino na naman, mga salot. Aquino Marcos, salot pare-pareho.
Okay, ikalawa niyang batayan kung bakit hindi dapat ma-impeach si BP Leni. Alam niyo ba kung anong ginagawa ni BP Leni? Nananawagan siya na gumawa ng aksyon yung United Nations laban kay Pangulong Duterte sa war on drugs. Oh. Binabatikos niya yung war on drugs sa ibang bansa. Pumupunta siya sa ibang bansa para manawagan sa mga ibang lahi na pakialaman si Duterte sa kanyang war on drugs. Sabi po ni Pangulong Duterte, despite her heavy criticism on his war on drugs, Duterte defended her right to do. Ito po ang sabi niya, let her be. This is democracy. Freedom of speech. Kaya yung mama talagang alam niya yung ginagawa niya. Kahit na batikusin siya ni Leni sa war on drugs, let her be. Nasa demokrasya tayo eh. Merong freedom of speech. Imagine. Ganyan po yung pagkakaiba ng isang tunay na presidente, yung presidenteng may pakialam sa tao. Alam niya po yan eh. Hindi po ba nakaka-proud yan? Yung nagkikriticize sa kanya, imbes na sabihan nila ng kung ano-ano, let her be. This is democracy. We have freedom of speech. Yung freedom of speech na yun, binabatikos na siya. Ngayon, putya, batikusin mo ngayon, sabihin sa'yo, traitor ka, pro-China ka. Ididemanda ka namin ng cyber libel. Yung congressman na bumabatiko sa mga kapwa niya congressman, sinuspindi. Pagbalik, hindi pa nakakaisang araw, sinuspindi na naman. Ano po ang pagkakaiba ni PRRD sa mga namumuno ngayon? Wala po siyang insecurity sa kanyang pamumuno. Siya ang pangulo na alam niya yung direksyon, kung ano yung tutunguhin ng direksyon niya sa pagkapangulo. Alam niya kung ano yung ginagawa niya, kaya hindi siya insecure. Ano man ang ibanat nyo kay Tatay Digong, mumurahin kayo, pero never kayong ipapakulong, never kayong ipapa-impeach, never kayong ididemanda, never kayo, hayaan lang kayo. Inano niya ba si Leni Robredo? Si Leni Robredo namumuno sa let Leni lead. Ganun kabuboy, di ba? House Duterte, let Leni lead. Sino namumuno? Si Leni Robredo. Kung hindi ba naman ogag yung vice president na yan. Pero inano ni, kung ngayon siguro yan, pinakulong na. Di ba? Kung ngayon siguro vice president si Leni at sasabihan niya si BBM ng ganyan, baka pinakulong na yan. Walang paggalang sa freedom of speech. Masyadong insecure sa pamumuno. Yan ang katangian ngayon. In fairness naman, mga tauhan lang ni BBM yung mahilig magdemanda. Hindi naman yung mag-asawa. Nagsasabi tayo ng totoo. Pero yung ugali, yung attitude niya, dyan sa lintik na biruin nyo, taon-taon merong impeachment kay BP Sara. Kailan matatapos yan? Wala namang katuturan yung mga sinasampa. Okay, punta tayo rito. Samantala, si Tito Soto naman po ay atat na atat. Atat na po dito sa impeachment kay BP Sara. Ito po ang mga sinasabi ni Tito Soto tungkol po sa impeachment. Inaapura. Ayan. Inaapura ni Tito Soto ang impeachment ni BP Sara.
Basahin lang po natin na maikli itong maikling balita mula po sa Ang Balita Ngayon. Tito Soto, inaapura ang impeachment ni VP Sara. Nanindigan si Senate President Vicente Tito Soto III na hindi dapat patagalin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At iginiit na kailangan matapos ito sa pinakamabilis na paraan para sa kapakanan ng publiko at ng inaakusahan. Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang mag-session ng impeachment court mula alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes upang mapabilis ang pagdinig. Huwag nang patagalin ang proseso, kailangan matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin ito makatarungan sa inaakusahan. Okay, napakaganda, di ba? Tama po yan. Ako po ay natutuwa na mabibilisan nyo po kung sakaling matuloy ang impeachment dito sa Senado. Araw-araw silang magiging impeachment court mula Lunes hanggang Biyernes. Very good. Very good. Ngayon ang tanong, bakit hindi mo kayang gawin yan sa investigasyon sa flood control? Yan yung yan yung focus di ba? Ang ganyan po Kaya nyo gustong araw-araw para ma-focus na lang kay BP Sara, yung impeachment kay BP Sara, pero baka mag-backfire yan Kung iniisip ninyo na, wala na, makakalimutan na nila yung flood control. Tandaan po ninyo, hindi po makakalimot sa flood control program hanggang binabaha yung mga tao sa Mindanao at sa Iligan. Ngayon, kasalukuyan. Akala nyo ba ligtas na kayo? Minumura na kayo ng mga tao ron. Anong ginagawa mo, Tito Soto? Tungkulin ninyo na imbestigahan, alamin kung sino ang mastermind sa flood control project pag nanakaw sa flood control. Pero anong ang ginagawa ninyo sa flood control? Ganyan sana Pwede naman pala. Tito Soto, pwede pala. Araw-araw, investigasyon. Bakit hindi nyo ginawa sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas? Bakit hindi kayo pwedeng mag-araw-araw sa Blue Ribbon Committee? Ayaw nyong ibigay yung Blue Ribbon Committee at the same time, ayaw nyo ring mag-imbestiga. Kailan kayo huli nag-imbestiga sa flood control? Kailan nyo balak uli? Sa 1 taon na uli? Pero sa impeachment, aaraw-arawin nyo. Araw-araw. Habang malayo pa yung 2028. Kasi alam nila, papalapit yung 2028. Itong mga senador, karamihan dyan ay tatakbo muli. Political yan. Alam nila na hindi magpapasya ng anti-Duterte papalapit sa 2028 election. Antindi, araw-araw pwede pala kayo mag-session sa impeachment. Pero bakit hindi nyo ginawa yan sa flood control? Bakit hindi mo naisip na unfair yan? Unfair yan sa mamamayang Pilipino na hindi nyo madaliin ang pag-iimbestiga sa flood control. Milyon-milyon, trilyon na ang ginagasto sa flood control. Hindi nyo iniimbestigahan. Bakit? Pero sa impeachment, araw-arawin nyo. Alam nyo kung bakit araw-araw? Kinakailangan 2026 matapos nila yan. Bakit? 2027, mag-eleksyon na. Naghahanda na lahat sa eleksyon. Yung mga tatakbong senator judges, hindi sila boboto na against BP Sara pag malapit na yung 2028. Baka dito sa 2026, iisipin nila, may 2 taon pa ako para kumbinsihin na baka mabura na sa isip ng mga tao yung gagawin namin kay BP Sara. Mga kapatid, alam po natin, tuta yan. Tuta ka, Soto. Kaya ka magmamadali dahil tuta ka.
Sana nagmadali ka sa flood control project investigation. Sana minadali mo rin malaman yung mastermind ng trilyong flood control project. Bakit hindi mo minadali? Teka lang po, nagtimpla ako ng kape, nakalimutan ko. Okay. Punta na po tayo rito sa ibang balita. Online trolls nais tapusin ni Soto. Iminungkahi ni Senate President Vicente Soto III ang pagpapatupad ng one person, one account policy sa lahat ng social media platforms upang tuluyang masugpo ang paglaganap ng trolls at peking account online. Ayan. So, ganito po yung dapat ang internet, whatever platform sa internet, kailangan one person, one account. Pagka hindi verified, tanggal. Yan. Okay. Dito muna tayo sa one trolls na kasi kaugnayan pa rin to sa China eh. Nasasaktan daw si Tito Soto na maraming mga trolls at mga Pilipino na kumakampi na hindi kumakampi sa Pilipinas. Nasasaktan ako. Alam nyo, dito na naman tayo sa mga una, no? Yung mga trolls, wala kaming problema dyan. Pinakikialaman mo, global yung mga internet na yan. Hindi mo sakop yan. Una, hindi sakop ng pag-iisip mo yan. Ikalawa, literal na hindi nyo sakop yung Facebook, yung X, yung YouTube. Wala kayong pake dyan. Unless na gugustuhin ninyo na tanggalin yan sa Pilipinas, mapapabilis ang inyong pagkawala sa Pilipinas. Shoutout sa ating isa sa pinakamagiting na leader ng Maisog, si Placido Pilosopo. Okay. Alam mo, Tito Sen, gusto mo yung mawala yung mga trolls. Sana nag-iisip ka rin, no? Tama si Pilosopo. Yun na lang nga kakampi nyo eh. Yun na lang nga bumubuhay sa inyo, mga trolls eh. Bayarang media at saka mga trolls na lang ang bumubuhay sa inyo. Ha? Paniwalang-paniwala kayo na marami pa kayo. Lahat ng survey ng ng mga pinagkakatiwalaan na SWS at saka Pulse Asia. Lahat ng survey ng mga pinagtitiwalaang survey firm, nagsasabi na ang majority ng mga Pilipino, super majority pala ng mga Pilipino ay maka-Duterte na. Kaya kayo nagmumukhang marami, pag nag-post kayo sa social media, mga balita sa inyo, ang daming mga nagre-react, ang daming mga positive reaction. Yun yung mga trolls. Ipatatanggal mo pa. Anak ng pupa, wala na nga kayo.
Kulang na lang nga, gawin nyo na paraan, makaboto sa inyo yung mga trolls eh. Sa amin, wala kaming pakialam dyan. Mga totoong tao, mga supporter ng mga Duterte, eh kayo. Di mo ba napupuna? Ang tagal-tagal mo na sa politika, talo ka pa rin. Pamangkin mo nga si Kiko, hindi naniniwala sa nilabanan ka. Okay. Alam nyo, panay angas ka, di ba? Ang angas-angas mo na tatapusin mo, ang dami mong parang ang dami mong kayang gawin, no? Kumusta na nga pala? Ito kasi ang pag isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Okay. Ano ba meaning mo ng pagkampi ng isang Pilipino sa Pilipinas? China na naman? China na naman. Bakit hindi mo na nga binabanggit yung persona non grata? Na-shut up ka ba? Ano na nga sabi ni Professor Carlos sa'yo? Ha? Kung wala kang alam, bobo ka, manahimik ka, shut up. Sabi sa'yo ni Carlos Ha? If you do not know the implication of the word, just shut up. Ibig sabihin sa Tagalog, English muna. If you do not know the implication of the word persona non grata, if you have no idea what's persona non grata, just shut up. Sa Tagalog, kung bobo ka, tanga, wala kang alam sa persona non grata, manahimik ka na at mag-resign ka na, ibigay mo na sa iba yung pagiging Senate President. Nakakahiya ka. Yun ang Tagalog nun. Okay na sana kayo eh. Yung tandem nyo ni Ping Lacson, okay na. Nung panahon na hindi namin napapansin kung anong ginagawa nyo, kaya pala, no? Now I realize. Bigla na pa English. Now I realize, through the years, ang meron lang pala kay ni Lacson ay projection. Ano? Na-realize ko, kaya pala namin kayo hindi napapansin. Dahil talaga namang hindi ka pansin-pansin yung mga pinagagawa niyo. Wala namang epekto sa Pilipinas yung pinagagawa ninyo. Paano kayo mapapansin? Ngayon napapansin kayo dahil sumobra pagkapapansin nyo ngayon. Nung una mong Senate presidency under President Rodrigo Duterte, hindi ka namin napansin, hindi ka napapansin dahil ang center of attraction si Tatay Digong . Di ba? Ngayon napapansin kayo diyan ng mga senador, lalo ka na Tito Soto, kasi nga helpless na yung mga tao, naghahanap kami ng mga posibleng makahanap ng solusyon. Helpless kami dito sa gobyernong to. Panay nakaw. Tapos nakakita kami dyan sa Senado ng posibleng solusyon sa mga problema namin. Nag-conduct ng Blue Ribbon hearing. Nakita namin, putyan, tindi nito. Aalamin kung sino yung mastermind ng pinakamalaking nakawan sa buong Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Gustong malaman ni Marcoleta at nasa tamang direksyon siya. Okay to. Kaya biglang naging sentro po ng pag-asa. Naging sentro ng pag-asa for the last 3 years. Wala na kami nakikitang pag-asa . Nanalo si Marcoleta, nanalo kayo. Biglang nag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing, na-expose ang mga dapat ma-expose. Bigla kami nagkaroon ng pag-asa sa Senado. Kaya pansin na pansin kayo, kitang-kita yung diferensya noong panahon ni Marcoleta at panahon ninyo ni Ping Lacson pamumuno sa Blue Ribbon Committee.
Yun. Kaya kayo napapansin ngayon. Hindi dahil sa kagagawan mo. Pansin na pansin yung pagkakaiba ng atake ni Marcoleta na gustong ilantad yung mga magnanakaw, yung mga mastermind ng mga magnanakaw sa inyo na gusto nyong dinideklara nyo na walang kasalanan si Martin, walang ebidensya laban kay Martin. Paano magkakaroon ng ebidensya ayaw ninyong ipurso? O, saan ka pa pumalpak? Sa persona non grata mo, mismo yung Pangulo. Hindi sumunod sa'yo. Akala mo siguro, ay, eto, bata to ni bata ng Pangulo to si Tariela. Ayunan ko to at higitan ko pa. Kasi ganyan siya Gusto niya, mas sikat pa siya Ito lang sinabi ni Tariela, siya higitan niya pa, persona non grata na. Bakit hindi mo na binabanggit yung persona na non grata? Na shut up ka? Okay, ano pa ang sinabi ni Tito Soto? Ito pa po yung mga sinabi ni Tito Soto. Pag ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Alam mo, Tito Sen, meron po bang kalaban ng Pilipinas ngayon? Magtapatan po tayo. Ang dami nyo kasi nililin lang Meron po bang mga Pilipino na kumakampi sa kalaban ng Pilipinas? Alam nyo ba yung treason? Pwede mo lang ikaso yan kung may kalaban ng bansa mo, merong kalaban na digmaan kadigmaan. May digmaan kayo ng isang bansa at kumampi yung Pilipino dun sa kalaban ng bansa ninyo. Kung may deklaradong digmaan sa pagitan ng bansa mo at bansa na kalaban ng Pilipinas at kumampi yung Pilipino doon sa kalaban natin, sa kagera natin, doon lang yung treason. Alam mo ba yon, Tito Sen? Tanong, sino pong bansa ang kadigmaan ng Pilipinas ngayon? Wala. Wala tayong kadigmaan. Ibig sabihin, pag ang kaibigan nating bansa ay kinampihan ng Pilipino, masama po ba yun? Ako, halimbawa, US, kakampi natin na US, kinampihan ko ang US, masama po ba yun? Kinampihan ko ang US laban sa ibang bansang kalaban niya. Freedom po natin yun, di ba? Mamimili ka dahil nag-aaway, nakikipag-away yung US sa isa mo pang kaibigan. Pareho mo silang kaibigan. Pero sa opinion mo, tama yung ginagawa ng US. Masama pa yun? Kaibigan mo yung US. Halimbawa, nag-away yung US at Australia. Pareho natin silang kaibigan. Ikaw, nagbigay ka ng opinion bilang isang vlogger o bilang isang tao, isang Pilipino. Kumampi ka sa US laban sa Australia. Pareho mo silang kaibigan. Masama po ba yun? Hindi. Kasi US ka kumampi. Di ba? Yan yung sinasabi niyo Alam niyo po, wag na yung Australia. Gawin na natin ngayon China. Tayo po ba ay meron tayong declared na war against China? Ano po ang opisyal na
katayuan natin with China. Kaibigan ng Pilipinas ang China. Masama po ba makipagkaibigan ang isang tao sa kaibigan ng bansang Pilipinas? Kaibigan nga natin yan. Bakit? Hindi nga natin pinipigilan yung mga tao natin. Hindi nga natin pinipigilan yung mga turista natin na magpunta sa Hong Kong, magpunta sa Macau, magpunta sa mainland China bilang turista. Kasi kaibigan natin yung China. Hindi ka pupunta, kung kaaway mo yan, una, hindi ka rin papayagan ng China na dumalaw ka ron dahil kaaway mo sila. Yan po. Na may mga turista nagpupunta ng Hong Kong, Macau at mainland China, turistang Pilipino, patunay po yan na kaibigan natin ng China. Ano po bang mga pinagsasabi ninyo? Sa totoo lang. Magtotohanan po tayo. Ano po bang pinagsasabi ninyo? Na mga traidor at kung ano-ano pa. Pautot nyo lang yan. Maliban na espiya yung tao. Pero yung nag-ano ng posisyon. Dahil hindi naman natin kaaway yung China. In fact, kaibigan natin sila. Ano yun? Pwede kang pumunta sa China anytime. Dahil kaibigan naman natin silang bansa. Pero bawal mong pupurihin, bawal mong ipagtanggol. Sana logic lang, you know. Wala namang pong digmaang nagaganap. Hindi po tayo nakikipaglaban. Yung AFP po natin, hindi po natin pinalulusob. Trabaho po ng Coast Guard yan. Coast Guard, pangalagaan yung ating teritoryo. Wala pong pumipigil sa inyo na pangalagaan. Pag binomba kayo ng tubig, bombahin nyo ng tubig. Talagang ganun. Hayaan nyo yung mga tao sa diplomatiko mag-usap-usap para mapayapa dyan. Di natin pinipigilan yung bansa natin na ipagtanggol yung ating teritoryo. Atin yan, ipagtanggol natin yan. Correct. O anong problema? Bakit kung makapagsalita kayo na pro-China kayo? Ano masama? Maging pro-China ka, maging pro-US ka. Masama ang maging pro-China kung kadigmaan natin ng mga China. Masama ang maging pro-US kung kadigmaan natin yung US. Nililinaw ko lang kasi ang dami na pong mga panluloko sa atin eh. Pro-China ka. Masamang tao ka. Puta, kailan pa naging masamang tao ang pro-China? Ang dami-dami incheck, edi ano yan, lugar ng mga demonyo? Lugar ba ni Satanas yan? Ito po, sumagot na po ang magaling na Congressman Marcoleta, yung anak po ni Senator Marcoleta. Sabi ni Congressman Marcoleta, kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard, si Tariela daw. At yung mayayabang na senador, silang unang lumusob, o kaya ibala nyo sa kanyon, tignan natin ang tapang nila. At kapag pinauwi ang daan-daan libong OFWs natin mula sa China, at nag-pull out ang mga China, yan muna daan-daan libong OFWs natin mula sa China. May daan-daan libo ba tayo? Opo, yung Hong Kong po, parte po ng China yun. At nag-pull out ang mga Chinese investors dito sa bansa. Singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at pagtustos sa mga mawawalan ng trabaho, maging ang pamilya nila. Hindi kayo ang totoong pro-Philippines. Kayo ang traidor dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay ninyo sa alanganin ang mga Pilipino. Ito po ang sinasabihan ninyo na traidor, yung mga nagsasabi ng totoo. Ayaw lang po
ng mga matitinong politiko, ayaw lang nila na lumala po na maging digmaan yung sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas. Dakdak kayo ng dakdak na kala mo. Naghahamon kayo ng away eh. Gusto natin yung meron sa atin, ito real talk ganito Merong mga Pilipino ayaw ng ginagawa ni Donald Trump. Tama? Merong mga Pilipino gusto yung ginagawa ni Donald Trump. Tama? Opinion natin yan eh. Ganyan din po yung China. Meron din pong gusto yung ginagawa ng China. Meron ding ayaw yung ginagawa ng China. Bakit po ang gusto ninyo, yung gusto nyong maramdaman, yun yung maramdaman ng lahat? Ilang taon na po namumuno si BBM? Mag-aapat na taon na, baka nakakalimot kayo. Ilan na po taon meron tayong problema? Kung gaano pag-upo ni BBM, ganun po tayo katagal may problema sa China. 6 years, wala tayong problema nung si Tatay Digong ng China. Anong dulot ng China sa atin? Bumibili ng ating mga produkto. Ating durian, mga prutas, etc. In return, tayo naman po sa China, tinatangkilik ng mga Chinese ang pangalawang pinakamaraming turista sa Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, zero. Hindi naman zero siguro na zero as in zero. Pero wala na po yung mga Chinese tourists ngayon. Hindi naman po democratic country ang mga yan. Pwede po nilang utusan yung mga bansa, yung mga kababayan nila, mga turista nila. Oy, total, parang ayaw sa atin ng Pilipino. Wag na rin kayo magturista dyan. Ang tagal-tagal na. Ano ba yung ginagawa sa atin ng China? Ngayon, bakit hindi malutas ng mga leader natin? Lulutasin po ang problema, hindi po palalalain. Masama yung binubomba tayo. Labanan natin. Tanungin mo si Tariela, bakit ayaw niya labanin? Baka raw lumala ang sitwasyon. Putang, paano lalalayan eh? Yung presidente nga natin nagnakaw ng pakikipagkamay kay Xi Jinping. Hindi naman wala namang ganong tagpo, di ba? Oh, nagulat nga yung mga bodyguard, nariyan na eh. Nakipagkamay naman si Xi Jinping. Biruin niyo yun. Ano yung pinapakita ni BBM sa pakikipagkamay niya kay Xi Jinping? Very willing tayo na makipagkaibigan sa kanila. Okay, ito po ang sagot. Ito yung back to you ng Chinese Embassy dito kay Jay Tariela. Sabi ng Chinese Embassy, Mr. Jay Tariela, you like to talk that freedom of speech is an important right guaranteed by the Philippine Constitution. Yet why a debate on social media breaks out, your tolerance suddenly evaporates? Oh, 'di ba? Why is it that Filipino voicing calls for stable China-Philippines relations and deeper cooperation are instantly branded as treason? Alam mo, Jay Tariela, lalo mo nilalayo yung mga Pilipino sa China, lalong nare-realize ng mga Pilipino, bakit ba galit na galit nga pala si Tariela sa China? Bakit lahat ng kasama natin sa Southeast Asia, kapartner yung China? Maliban na lang sa atin.
Marami tayong namimiss na oportunidad dahil sa tokis lang naman tayo. Tokis lang naman lahat yan eh. Mga forma-forma nyo. Persona non grata. No. Oh. Tokis lang lahat yan. Yun. Get the F out. Tokis lang po yan. Hindi naman po ninyo kayang mag-persona non grata eh. Si Tito Soto nga, hindi na binabanggit yung persona non grata eh, di ba? Na-realize niya kasi na shut up siya. Teka lang ha, titingin pa tayo ng mga ano rito. Na baka mayroon pa tayo nakaligtaan dito sa mga tinantosan ko. Eto po, Tito Soto magbibitiw kung gusto umano na mayorya. Alam nyo, ang arte-arte nyo sa kudita na yan, napaka-arte ninyo. Papaalala ko lang, Tito Soto, nung nagsimula yung 28th Congress, hindi ka senador, hindi ka Senate President. Si Chis Escudero ang Senate President. Ano nangyari? Bakit ka naging Senate President? Kinuditan nyo. Tigil-tigilan nyo na, normal lang po yan. No? Ang dami yung drama. Etong majority na to ng mga senador, ang dami yung drama. Kala nyo inaapi kayo pag nagkukudita. Matagal na pong ganyan ng Senado. Talagang ganyan po, normal lang po yan. Hindi po yan kayo fixed term. Wala kayong fixed term. Hindi kayo binoto na Senate President ng mamamayang Pilipino. Ang nagboto sa inyo na Senate President, mga kapwa nyo lang. Kaya pag may bumaliktad, naging 13, tanggal ka talaga. Ganun lang kasimple yun. Pinatanggal nyo nga si Chis Escudero, wala namang usapin. Ngayon, ang arte-arte nyo, hindi naman kayo natanggal. Magtrabaho kayo. Anong gusto ng taong gawin ninyo? Hindi mag-inarte araw-araw. Interview. Gagawin namin Senate President, Loren Legarda. Ang tagal mo ng senador. Lagi kang top 3, top 2, top 1. Napakatagal mo ng senador. Huwag mo namang babuyin ang sarili mo. Ginagawa kang laruan ni Tito Soto. Gagawin ka naming Senate President. 2 to 3 months. Kung yan lang ang gusto mo. Anong gusto? Kunwari ang Senate President? Tigil-tigilan yung pag-inarte nyo. Hindi kayo fixed term. Walang fixed term ang Senate hanggang gusto kayo ng mga senador. Pag may bumaliktad na ilang senador lang, tanggal ka. Ganun lang yun. Ang arte-arte. Tagal-tagal ng issue. Nung isang linggo pa yan na may tangkang kudita. Nanalo na kayo. Oh, hanggang ngayon, ay kudita kami. Putang. Wala kayong katutulong mga. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede po kayo